So magandang araw po muli, tayo pa nagbabalik sa ating talakayan sa Financial Management, Financial Education. So ngayon po ating tatalakayin yung pagkakaroon ng credit card. So ako po personally, for almost 50 years of existence ay ngayon pala ako nagkaroon ng credit card. Barely 3 months. Kasi dati ang principle ko is hindi maganda yung pagkakaroon ng credit card. Ito yung ating minsan nagkakaroon ng mga notion na ganito. Somehow, may logic doon sa ganung kadahilanan. Because people tend to misuse, minsan naabuso ang paggamit ng credit card in such a way na nagiging trap o nagiging kulungan o nagiging tanikala, nagiging tinatawag nga ng iba, nagiging tanikalang ginto yung pagkakaroon ng credit card, and eventually pagkakaroon ng maraming utang dahil sa credit card. So this is my take, this is my personal take in just 3 months ng aking experience na pagkakaroon ng credit card. So ito yung kasi minsan mas convenient yung pagkakaroon ng credit card in a way na pag wala tayong cash or isa rin sa kadahilanan is mas safe yung paggamit ng credit card kaysa sa debit card in terms of payment. Almost the same lang naman ang kanilang principle, just like here in abroad, na tinatap lang natin yung ating debit card. At marami nagsasabi na ito'y prone sa hacking or phishing or ano bang scam na maaaring ma-expose yung ating debit card kasi directly yung pag-debit card na ginamit natin is directly galing sa atin yung pera na yun. Unlike sa credit card, na yung credit card is ginagamit natin is pera ng bangko yun. Ginagamit na natin as privilege para mabayaran yung ating services o ang binibili natin. But technically, yung credit card is pera ng bangko yung ating ginagamit. So, huwag natin patagalin. I suppose na marami sa atin ang nakakaintindi at nakakaalam, nakaka-experience, lalo yung mga kasamahan natin, ang mga kaibigan natin, kababayan natin na medyo nalubog sa utang dahil sa maling paggamit ng credit card. This is my take, this is my personal take, and also narinig naman natin sa mga financial expert na paano gamitin ng maayos yung credit card. First and foremost, yung credit card ay dapat inisip natin na parang cash, parang debit card na dapat pagka ginamit natin ito, pagdating ng billing or parating ng due date ay dapat binabayaran natin in full. Ito yung pinaka-basic na principle paggamit ng credit card. Dapat binabayaran natin in full. So, ibig sabihin, kung ginagamit natin dati yung ating debit card na pag naubos na or pag medyo depleted na ang balance natin sa debit card, medyo kinokontrol na natin. So, same thing sa credit card. Dapat ganoon rin ang thinking natin. Na pag medyo bumababa na yung ating yung credit limit or narating na natin yung certain percentage na dapat ay pinagagastusan natin yung credit card, dapat humito na tayo or alalay na tayo sa paggastos. So pay your bill every month in full. Ito yung ating dapat natandaan. Kasi iba is binabayaran lang yung minimum, or kung hindi natin kaya at medyo bigat, so we should pay more than the minimum, or practically is much better if pay it in full. Ito yung dapat nating tandaan, para iwasan yung malalaking interest, ito yung medyo pagka pinayaran natin ito in full, ligtas na tayo sa interest, as if we're just using cash. Ito yung ating dapat tandaan, So, dapat iniisip natin yung ating credit card just like debit card, kung ano yung pundo natin, kung ano yung meron sa available na resources natin, especially kung we have money, sa ating debit card, doon lang tayo maglalaro, So, isipin lang natin na parang itong debit card yung ating credit card. So,
wala tayong enough na pondo para bayaran in full yung ating yung ating credit card, medyo alalay tayo sa paggamit, ano. So, same thing, no, sa sinabi ko kanina, we should have limit sa paggamit. No, pwede natin ito i-set. So, nasi-set ito sa card control, ano, if you have the app para sa credit card niyo or sa debit card niyo na pinagsama niyo, pwede niyo ito i-control, ano, sa card control choices. So, paano natin ito i-control, no? Ang principle is maganda is at least 30% lang ng ating credit limit ng ating nagagastos. Ano? Huwag natin i-max. Ito yung nagiging problema ng karamihan. Kasi max yung paggastos ng credit card. Let's say, 10,000 yung credit limit. So, iba, ginagastos nila yung buong credit limit na 10,000. So, anong nangyayari? Nahihirapan magbayad, no? So, let's set it lower, no? Mas better, mas bababa. Sabi nga nila, at least 30% ng inyong credit limit, yung inyong limit sa inyong paggagastos sa buwan na yon. Kasi 10,000 is 3,000 lang ang gagastusin ninyo inyong credit card, no? And then next is we should set up automatic payments, ano. So minsan ito ay nagiging dahilan na nakakalimutan natin, ano. So every time na nakalimutan natin magbayad ng due date, no, sa ating mga due date, dito kumikita yung mga bangko sa ating credit cards. So dito pumapasok yung mga interest. So we can set up yung automatic payments, no? Sabi ko nga doon sa app natin, we can set yung card control na babayaran niya lang automatic, no? O certain amount. But if you're disciplined enough, pwede nating bayaran. Ako, ang ginagawa ko, every weekend, kina-check ko magkano yung ko. Binabayaran ko na agad. Hindi ko na inintay yung mga due dates, and then this will make your life easier, ano, and added peace of mind na hindi mo makalimutan kasi binayaran mo na. Pagdating yung minsan sa paglabas ng statement of accounts is zero kailangan kong bayaran is na zero ko na, no? So it is a better way of handling yung finances natin, lalo yung credit card, no? Tsaka mag-ingat tayo sa pagbabayad, no? Maraming mga 0% installment, ano, pag napasyal tayo sa mga mall, maraming mga gadgets and appliances, 0% installment using your credit card. So isang trap ito, ano. Huwag tayong pumatol sa mga ganito. We can pay it in full, if we can pay it in cash, much better, no, para hindi na tayo ma-trap, ano, sa paggamit ng ating mga credit card. Budgeting, ano, we should track our spending wisely, ano. Dito minsan mas maganda natin gamitin yung ating yung mga app, no, ng credit card, kasi nakikita natin kung ano yung pinagagastusan natin pag tinignan natin for this week, ano ba binili ko, ano ba yung pinagagastusan ko. We can trace our spending sa pamamagitan ng app ng ating mga bangko. So makikita natin kung how we spend. So napunta yung pinagagamitan ko ng credit card, no? First and foremost, no, una natin gawing emergency fund yung credit card. So we should build our emergency fund on our own, ano. Ito yung dapat natin tandaan. Kasi iba, ang ginagawa nila, ginagamit nila ang credit card, no, pag na may biglang nagkasakit, biglang na hospital, it would entail a big amount of money para magbayad, ginagamit ang credit card. This is very dangerous, ano, pagdating sa financial aspect ng paggamit ng credit card, ano. Should be emergency fund outside do sa mga, let's sabihin natin malaki ang credit limit natin, ano, kahit na 50,000 na 100,000 yan. Huwag natin gamitin yung credit card as emergency fund. We should build emergency fund, mga emergency fund 3 to 6 months of our monthly expenses na nakatabi, ano, nakatabi sa separate amount. So huwag gamitin ang credit card for emergency. At ito rin yung isang na-realize ko, no. So if you are new in credit card use,
maraming mga rewards, mga perks yung sinasabi nila. Mga cashback points, and then mga miles, yung ginagamit sa, let's say, pag you're a frequent traveler. Maraming pautot, maraming pakulo yung mga credit card companies, mga bangko. Meron pa itong, yung sa akin, meron siyang 500 na welcoming bonus. If you spend 5,000, 5,000 AED in your first 3 months of use ng credit card, you will have 500 AED bonus. Which is maganda rin yung mga ganong pakulo. And yet, pagka you are not wise in spending just chase this 5,000 limit para may spend mo in 3 months time, then di mo na realize na mga pinagagastusan mo pala wala rin namang kakwenta-kwenta, and then just to have that rewards, mga perks, it will not give you benefit. So ito dapat nating ingatan, maraming mga pakulo yung credit card companies for us to spend. Ano bang purpose ng mga rewards na ganito? Is for us to encourage to spend, Ito yung minsan ay hindi natin gusto natin dumami yung points natin, gusto natin karoon ng mga rewards, yung mga freebies, and yet we're not aware na in the process, napapalaki yung gastos natin. yung rewards is not worth it doon sa ating nagastos, at masama pa ay lumaki yung ating interest dahil hindi natin nabayaran yung credit card sa kakahabol ng mga rewards. So be careful sa mga rewards ng ganito. Huwag natin pansinin na minsan we should focus. Ano ba dapat ang mahalagang bibilin ko? Ano ba ang dapat kong paggamitan ng credit card na ito? At in the process is nagpo-focus na tayo sa ano ba talaga ang mahalagang bibilhin na or paggagastusan na hindi ako matatrap, hindi ako magagapos sa utang dahil sa paggamit ng hindi mamaling paggamit ng credit card. So of course yung mga credit limit, dapat conscious tayo, yung mga credit limits natin. From time to time dapat check natin sa app natin kano na ba nagastos natin, kano na ba ang malapit na tayo sa credit limits natin. So it's one way of checking yourself. Ano ba yung mga signs na hindi tayo maganda, hindi na maganda yung paggamit natin yung credit card. Yung mga kumbaga sa sakit pa, these are symptoms na dapat nating tingnan, dapat tayong conscious. Una-una is yung we just pay the minimum. Kung pag kada buwan ay binabayaran natin yung minimum, ay hindi maganda yung ating paggamit ng ating credit card. Paggamit ng credit card para magbayad ng mga utang. Isa pa, mayroong cash advance yung credit cards. Iwasan natin gumamit ng cash advance na minsan wala yung debit card ko at I have to pay for a bill sa isang gas station. Wala akong cash. Cash lang tinatanggap nila. Napilitan kong gamitin yung cash advance feature ng credit card. So pwede pala tayo mag-withdraw sa credit card. Ang tawag dyan is cash advance. So ang nangyari, nag-withdraw ako. Alam niyo po kung magkano ang kanyang charge, aside sa charge is 5%. So para tayo nagbayad ng VAT. So iwasan natin yung paggamit ng cash advance feature ng credit card. Pag nag-withdraw tayo, we use our debit card. Ano pa yung symptoms o signs na we are a failure paggamit ng credit card, parang tinaabot yung ating credit limit pag tayo ay namamax parati, ay medyo tanongin natin sarili, tama ba paggamit ko ng credit card? Diba sabihin natin, at least 30% lang ng credit limit yung ating nagagamit. Then, takot tayo tingnan yung ating statement. Pag ganun ang ating attitude, ang ating
feeling, ano, para tayong nadidread o para tayong natatakot paggamit ng pagtingin ng ating statement. Might be something na kasi ibig sabihin hindi natin natitrace, hindi natin na-check yung tamang paggamit, tamang paggastos ng ating credit card, no? So then paggamit ng, sabi ko kanina, pag ginagawang emergency fund, pag nasa-short tayo, yung credit card yung ating huling tinatakbuhan, ano? Pwede naman ito pa minsan-minsan, pero pag ganun parati, pag oras de peligro, yung credit card na lang yung ating huling alas, huling baraha, which is a sign na hindi tayo maayos sa paggamit ng credit card. Bagay, sabihin natin na before we're just using debit card, parang ganun rin dapat yung ating mentality sa paggamit ng credit card, no? Or using cash in paying, parang ganun pa rin yung ating pag-isip. So, sana po bigyan ko kayo ng konting paalala, lalo na yung mga kabataan o yung mga nagpaplano kumuha ng credit card, na dapat pantayan natin yung paggamit ito. Pag di tayo marunong, tayo magkamali, later on, we will suffer and then mahirap mag-recover sa pagbayad ng utang. So maraming pong salamat at sana po ay nabigyan ko kayo ng kunting aral at kunting tips paggamit ng credit card. Thank you po at God bless us all.